Alleluia, 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 Alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y sugo niya, upang sumainyo at tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan na nanonood, live stream, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo, saan man kayo naroroong bahagi ng mundo. Gayunpaman, tayong lahat ay may kakayahang pagpalain o bless ang bawat isa. Sabihin nga natin sa ating mga katabi, God bless you. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Siguro po mas maintindihan ito ng mga magulang. Alam po ng mga magulang ang kakayahan ng kanyang anak na umunawa. Bilang mga magulang, hindi mo aasahan ng mga anak mo na kusang gawin ang gawaing bahay, lalo't ito ay musmus pa. Ito ay bata pa. Mas aasahan mo siyang makita o madatnan na naglalaro kaysa naglilinis ng banyo, nag-aalis ng mga dahon at mga basura sa bubong, habang ito ay musmus pa. Ika nga hindi gaanong kataas ang expectations mo. Gayunpaman, habang lumalaki yung mga anak natin, tumataas din ang expectations natin. Nakatapos ng elementarya, halimbawa ang anak mo, lalo pat umabot na ng kolehiyo, yan, mas maaasahan mo o mas you will expect, naasahan mo na yung anak mo, kahit iwan mo nag-iisa sa bahay, ay kayang asikasuhin yung mga bagay. Kaya niyang bantayan ng bahay ninyo at hindi kayo matatakot na iwang nag-iisa. Bakit? Dahil alam ninyo,
mas matured na siya, mas marunong magdesisyon, alam na rin yung tama at mali. Hindi po ba? Pinapakita po dito na kung ang maturity takes a while to happen, ganun din naman ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya sa Diyos, yung ating pagdarasal, yung ating kakayahang maglingkod sa Kanya at sa ating kapwa, it will take a while. Kumbaga, pwede nating makita, kahit medyo may edad na tayo para mga musmus pa pagdating sa larangan ng pananampalataya o ugnayan sa Diyos. Gayunpaman, tumataas din ang expectations ng Diyos. Habang tayo ay nagtatagal sa buhay pananampalataya, habang lumilipas ang mga panahon, ang taon, na tayo ay nakapakikinig na ng salita ng Diyos, tayo po ay nakakasama na o we get involved in the ministry and the life of the church, inaasahan din naman ng Diyos na we get matured. We mature in our faith in Him. Yung ating pananampalataya sa Diyos. No, kung una, masaya ka nakikinig lang sa Kanya, nakikinig ng salita niya sa simbahan, pero inaasahan ng Diyos, darating ang sandali, ikaw mismo ang magpapahayag ng salita ng Diyos. Kung nung una, masaya kang aalis ng simbahan dahil alam mo ikay pinagpala at tumanggap ka ng nakapagpapalayang katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos, darating yung sandali na ikaw mismo ay magiging dahilan para ang iyong kapwa, ang ibang tao, ay makaramdam ng kapayapaan sa kanilang kalooban dahil ikaw ang naghatid ng nakapagpapalayang katotohanan sa kanila. In other words, sinasabi lang po dito, we grow up. Dapat po lumalago tayo sa pananampalataya. Ano na ba yung nagawa natin? Over the years, the past years, ano na ba yung nagawa natin sa larangan ng paglilingkod sa kapwa? Sa larangan ng pagtulong sa kapwa? Over the years, you have been attending the masses. Buong buhay mo. Baka mula nung bata pa ikaw, ang iyong mga earliest memories, kasama ka ng magulang mo, dinadala ka sa simbahan para magdasal. But it's been a while. Matagal-tagal na po iyon. Ang tanong, nasa saan na tayo ngayon? Kahit ba dekada-dekada na ang nakaraan, para pa rin tayong musmos sa ating pananampalataya? Tayo pa rin po ba ay pakabig? Naghihintay pa rin tayo na tayo ay bigyan? Tayo pa rin po ba ay alagain pagdating sa pananampalataya? Inaasahan ng Panginoon na pagdating ng mahabang panahon, paglipas ng panahon, tayo po ay lalago na. Tayo ay mas magiging matibay sa pananampalataya. Lalawak yung ating pananaw. Lalalim yung ating pangunawa sa kapwa. We will start all living and considering the welfare of others. Lumalago na tayo. I think it is also safe to say na dapat ganun din tayo bilang mga Pilipino. Na tayo mga Pilipino, hindi lang tayo hanggang doon sa kung anong mabibigay sa akin, anong mahihita ko, anong maitutulong sa akin ng aking bansa o ng aking bayan. Kailangan dumating na tayo doon sa punto na ano na ang aking magagawa sa aking bayan. Ano ang maiaambag ko
para sa kaunlaran, katahimikan, kaayusan ng aking bayan. We have to grow up. Even in our political life. No? Dapat lumampas na tayo sa dating the old politics. The old politics na ang pagdidesisyon natin nababase kung magkano yung tinatanggap natin sa mga naturang mga kandidato sa politika. Nung una, okay, sabihin na natin, Father, tumanggap po ako ng lagay dati bago ako pumunta sa halalan. Noon po iyon. At nakita na natin ang bunga nagpagtanggap ng mga bagay na ito. Na ito'y wala namang inihatid na maganda sa kabayan natin. Now we have to be mature. We have to be mature Filipinos. Minsan nakakalungkot, pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa. Dahil ang Pilipino, ang problema ng Pilipinas, hindi politiko. Hindi yung mga tao sa gobyerno. Ang problema po ng Pilipinas ay hindi mga politiko, kung hindi yung tao, yung mga Pilipino, na siyang pumipili sa mga magmamahala sa Kanya. We also have to mature. In our faith, we have to be mature as Filipinos. Yan po ang inaasahan ng Diyos. So we ask ourselves, anong pagkakaiba ang mangyayari sa buhay ko? Ano at saan ako dapat lumago? Bilang isang Kristiyano, bilang isang Pilipino.